Magandang araw po at purihin ang ating Diyos, ang ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. At pasalamatan po natin siya sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin, na kahit na tayo ay nasusumpungan, na nagkakamali, nagkakasala, ang kanyang pag-ibig at pangunawa ay hindi po nagmamaliw. Yan po ang napakaganda sa ating Diyos. Sa totoo na inuunawa niya tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali at mga pagsalangsang pagkaminsan. Pero mga kapatid, tandaan po natin, huwag po natin kakalimutan na bagamat ang Diyos ay pag-ibig o pangunawa, siya po ay banal at makatotohanan, at ang kanyang hatol ay laging pong tama. Kaya bagamat siya ay mapagmahal at mapangunawa, very compassionate na Panginoon, ay huwag din po natin kakalimutan, God is righteous. Hindi po niya kukonsintihin ang sinuman na magpatuloy sa kanyang kasalanan. Hindi po siya titigil hanggang hindi nabibigyan ng paalaala ang bawat isa po sa atin, at tayo ay makinig sa mga paalaala ng ating Diyos at talikuran natin ang ating mga kasalanan. Kung tayo po ay nagpapatuloy pa o gumagawa pa niyan, ay talikdan na po natin at harapin na natin ang ating Diyos na mapagmahal at higit sa lahat ay nagbibigay ng pag-asa sa ating lahat. Mga kapatid, gusto ko lang pong pansinin natin itong security ng mga ligtas. Talaga pong ang eternal security or security of believers, yan po ay napakagandang doktrina. Yung one saved, always saved. At talaga namang ang Diyos, kapag ka nagligtas, ay talagang ligtas po talaga. Kaya nga sabi ng Panginoon sa John chapter 8, pag pinalaya kayo ng anak, ay talagang kayo ay malaya. So, dito naman po, sa lahat lang po ito ng ligtas lahat lang po ng Bible-believing Christian. Gusto ko lang pong liwanagin. Ang binigyan po ni Kristo ng eternal security, one saved, always saved, yun talaga lang pong ligtas. Kaya nga sabi ni Paul, ay kung talagang kayo ay ligtas, yung tinanggap ninyo ebanghelyo, ay iningatan ninyo, siniyasat ninyo inyong mga sarili, kung kayo ay nasa pananampalataya o wala. Dahil bakit? Sabi ni Paul, ligtas kayo. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Book of John, chapter 10, verse 27 to 30, lagi nyo itong mababasa at napaganda po nito. Actually, ang binigyan lang po ni Kristo ng talagang 100% assurance na hindi po talaga siya mawawaglit, hindi siya mapapahamak, hindi mawawala. Ika nga, dahil ang salvation po talaga, pag tinanggap ng tao yan, talagang hindi po siya mawawaglit sa kamay ng Diyos. Hindi po nawawala ang salvation Dahil ang salvation po ay talagang regalo ng Diyos yan sa lahat ng sasampalataya sa ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung kagandahan yan. Kaya nga, sa verse 27 pa lang, makikita na natin yung statement ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y nakikilala ko, at sila'y nagsisunod sa akin. So, maliwanag po yung palatandaan ng naligtas, nakikinig at the same time sumusunod. And then, ito na po yung kanyang protection na ibinibigay.
At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. Salvation, ano po? At kailanman hindi sila malilipol. Imaginin po ninyan, kailanman hindi sila malilipol. At hindi sila aagawi ng sinuman sa aking kamay. Verse 28 at 29, ang aking ama na sa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw ni naman sa kamay ng ama. Ako at ang ama ay isa. Pansinin po ninyo, ang ama, hawak tayo. Ang anak, hawak tayo. Ang banal na espiritu ay sinilyuhan naman tayo. Napakagandang kasiguruhan, ano po? Dahil nung mapakinggan natin ang Gospel of Salvation, naunawaan natin at nagpasya tayong tanggapin at sampalatayanan si Kristo sa lahat ng kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, na yun ay para sa atin, nagbigay po ng regalo ng salvation. At yung salvation po na yan, na ating naunawaan, ang ginawa ng banal na espiritu sapagkat siya po ay tumatan sa lahat ng naligtas, ganito naman. Okay, Ephesians 1:13. Nasa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan, ng ebanghelyo, ng inyong kaligtasan. Nasa kanya rin naman, mula nang kayo magsisampalataya at kayo'y tinataka ng Espiritu Santo na ipinangako. So yan po ang napakaganda, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya yung naligtas, talagang ligtas. So hindi mo kailangan ang 10 utos ng Diyos para maligtas. Hindi mo kailangan ang relihiyon para maligtas. Hindi mo kailangan ang mabubuting gawa para maligtas, sapagkat klarado. Ang sumampalataya sa Panginoon ay binigyan po ng assurance of salvation na hindi nawawala. Ika nga, mayroon kang security. At ang maganda pa dito, sabi sa Book of Hebrews chapter 13 verse 5, I will never leave nor forsake you. Ang tindi po niyan, mga kapatid. Pag naligtas ka, yung ligtas, hindi ka iiwan kahit kailan ng Panginoon. And then sabi ng Panginoon uli, ng Panginoong Jesucristo, sa Book of John chapter 14 verse 3, I will come again. Di ba nasa langit ang Panginoon? I will come again and receive you unto myself. Can you imagine that? Si Kristo po nagsasabi diyan, that where I am, kung nasan ako, there you may be also. Kung nasan ako naroon, doon din kayo paroroon. Pansinin po ninyo, mga kapatid, mga kaibigan. Ang pinangakuan lamang niyan, Bible-believing Christian, talagang naligtas. Ang naligtas, mga kapatid, mga kaibigan, hindi mo yan malilinlang. Hindi yan kayang dayain dahil ligtas po yan. Hindi yan madadaya ng material na bagay. Hindi yan madadaya ng mga kultong mga ngaral. Hindi yan madadaya ng anumang klaseng aral. Dahil klarado po sa kanya na ang Diyos, ang Panginoong Diyos, ang siyang tumatahan sa kanya. Kaya hindi mo siya maluluko eh. Yung lang pong nadadaya, yung nagkukunwaring ligtas. Huwag nawang mangyari yon sa iyo. Kung talagang tinanggap mo si Kristo, dapat ikaw ay lumalago, nagpapatuloy at nagtatagumpay dahil kay Kristo. Tandaan po natin, lahat ng naligtas, sinusubok yan sa pananampalataya. Lahat ng may pananampalataya kay Kristo, dadaan siya pagsubok na matinding pagsubok upang malaman kung talagang ikaw ay para sa Kanya. Tatandaan po natin, sa aral ni Kristo na nagtayo ng Ecclesia, klarado po ang salvation. Hindi mo kailangan ang relihiyon para maligtas. Bakit? Sapagkat
bago ka pumasok sa kawan, dapat ligtas ka muna. Dahil bakit? Si Kristo yung pintuan ng kawan. Nakuha po ninyo? Bago ka mapabilang sa eklesiya, dadaan ka muna kay Kristo. Yan po yung biblical. Hindi po pwedeng eklesiya muna bago si Kristo. Now, sabi ni Kristo, ako ang pintuan ng kawan. Ang sino ang pumasok sa akin, maliligtas. Pansinin po ninyo, bago natin sagutin yung tanong, no po, pansinin po ninyo, may mga hidwang teaching tungkol sa baptism. Magpabaptize ka para maligtas. Magpabaptize ka para patawarin ka sa kasalanan mo. Mga kapatid, tatandaan po natin, ang water baptism ay nagaganap dahil naligtas ka na, naaralan ka na eh. Tumanggap ka na kay Kristo. Kaya ka binabautismuhan. Hindi ka binabautismuhan para maligtas. Hindi po. Hindi Savior yung baptism. Ang Savior, si Kristo. Dahil si Kristo ang namatay at nagbayad sa ating kasalanan. Kung hindi siya namatay at hindi niya binayaran ang ating kasalanan, hindi niya tayo hinugasan, kahit ilubog ka ng ilubog, hindi ka maliligtas. Bakit? Hindi na salvation eh. Ayaw na salvation, pastor. Pansinin po ninyo. Sa Matthew chapter 3, yung verse 14 and 15, may dialogue po doon na mababasa kayo. Nagulat si John the Baptist eh. Ang Panginoong Jesucristo lumapit sa kanya eh, para magpabautismo. Sabi ni John, dapat ako ang babautismohan mo. Sabi ni Kristo, hindi. Gagawin mo yan, sapagkat yan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng katuwiran. Hindi nagpabaptize si Christ para maligtas, kundi upang ganapin ang katuwiran ng Diyos. Ang baptism po ay identification natin yan na tayo ay na kay Kristo. Ang baptism po ay identification natin yan na tayo ibibilang sa eklesiya. Hindi po yan salvation, mga kapatid, mga kaibigan. Kaya nga sinasabi ko, kung totoong tumanggap ka kay Kristo, dapat kang sumunod sa water baptism. Bakit? For your identification. Na ikaw ay nakikiisa kay Kristo. Unang hakbang ng pagiging masunurin mo sa Diyos. So mali po yung teaching. Magpabaptize ka para ikaw ay maligtas. Magpabaptize ka para ikaw ay patawarin ng kasalanan. Para patawarin ka sa kasalanan mo, humingi ka ng tawad. Kanino? Sa kaaway mo. Kung sino yung kaaway mo, kipagbati ka. Pagkatapos yung magkasundo, manalangin kayo ng pagpapatawad sa isa't isa para patawarin kayo ng Diyos. Pero yung baptism, hindi kanyan pinapatawad. Magsisi ka sa kasalanan mo. Sapagkat mayroon pong mga teksto sa banal na kasulatan na talagang mababasa po ninyo. Ang problema, dapat pinapaliwanag po yung text. Dahil bakit? Ang mode of baptism, immersion, inilulubog, di ba? Pero hindi natatanggal ang kasalanan mo pag nilulubog ka. Kahit libag mo, hindi nga natatanggal yun eh. Sa totoo na eh. Ang nakapaglilinis ng ating kasalanan ay ang dugo na binuhos ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Nakuha, mga kapatid. So, ang talagang tumanggap kay Kristo, yung totoo ha, hindi nagkunwari. Minsan, dami nagpapanggap eh. Nagkukunwari tumanggap, pero hindi eh. Pag seryoso ka, totoo ang pagtanggap mo mula sa kaibuturan ng iyong puso at lumalakad ka sa kalooban ng Diyos, iniingatan mo ang salita ng Diyos sa puso mo, sabi ni Kristo, sabi ni Apostol Pablo, ligtas ka. Sabi ng Panginoong Jesucristo, nakikinig at sumusunod habang hindi ka humaharap kay Kristo. Nung ma-encounter mo si Kristo, tinanggap mo ngayon. Hanggang hindi ka humaharap kay Kristo, tuloy-tuloy ang pagsunod mo. Walang pati dyan, walang tigil yan. Kahit pagtawanan ka dyan, kahit mayroong rejection dyan, kahit na iwanan ka ng lahat ng mga tao sa paligid mo, magpatuloy ka. Bakit? Hindi sila ang Savior mo.
Hindi sila, detractor sila, mga kapatid, mga kaibigan. Mga amuyong yan, mga istorbo yan sa pananampalataya mo. Kaya, sapagkat ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, derecho ka lang. Derecho. Tuloy-tuloy. Sabi niya huwag kang liliko sa kaliwa, huwag kang liliko sa kanan. Derecho. Kung may mga pressure dyan, takin mo, bagtasin mo, sapagkat mga obstacle yan, mga hurdle yan, ika nga. Yan ay mga bagay na pwedeng linlangin ka, i-deceive ka, i-discourage ka, at panghinain ka upang huwag kang magpatuloy. Tandaan, ang ligtas, laging inspired sa pagsunod sa Panginoon. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Dahil binigyan mo kami ng opportunity na tungayan ang ilang bahagi ng banal na kasulatan. Magpapatuloy po kami sa aming pag-aaral upang talakayin po ang isang tanong na marahil napapakinggan nyo na rin, napapakinggan na rin ng mga tao at itinatanong uli ang mga bagay na ito. Pero dahil po sa gusto ng kaliwanagan, nais ko pong ikaw ang siyang gumabay sa amin, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang, lahat ng susubaybay, manunood at magbibigay ng komentaryo sa pag-aaral na ito, maging constructive or destructive na comments pa yan, pahintulutan mong mangyari at mabasa ng iyong walang kabulang lingkod upang mabigyan po ng kasagutan ang iba't ibang klase ng reaction na maaring ibigay at ipadala ng mga susubaybay, ng mga kaibigan namin, kakilala po namin na pinapasahan po ng mga video na amin pong pinapanood at ginagawa. Salamat po sa mga kapatid namin na susubaybay sa Philippines, sa iba't ibang bahagi ng daigdig. Gabayan mo po sila at pagpalain ang mga sandali. Salamat po, Ama, sa pangalan ng bugtong anak na si Jesus, yan po ang aming dalangin. Amen at amen. Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Napakinggan nyo na ba itong issue nito? Dahil may tanong po sa akin, actually, sabi ko nga po sa inyo, ang mga tanong ay simula po no ako ay maging mangangaral, no po, way back 1988, ay wala na pong tigil yung mga tanong na yan, paulit-ulit, repeatedly, tinatanong yan. Ang tanong ay ito, Pastor, totoo bang tumalikod ang unang iglesia na itineo ni Kristo? Meron bang mababa sa Bibliyang pinatunayan ng Bibliyang tumalikod ang mga alagad? Ang eklesiya? Ano ang nasa Bible para maging mas maayos ang issue nito? Ano ang ginawa ni Kristo nung siya ay bumaba? Meron bang matibay na katibayan scripturally na hindi tumalikod ang eklesiya na itinatag ni Kristo? Alam niyo mga kapatid, yan pong mga issue na yan, matagal na po yan. Actually. At may grupo na iniaaral yan. At ang kanilang ang tinatarget nila diyang tumalikod na eklesiya ay Roman Catholic. Actually, yun nga po yung sinasabi ko eh. Kapag ka ang iyong grupo, ikinukumpara mo sa isa pang relihiyon, hindi talaga kayo makakarating sa tama. Bakit? Mali po yung pinagkukumparahan eh. Dapat ang atin pong pinupuntahan lagi, yung nagtatag ng eklesiya. Sino yun? Si Kristo. Yung bang eklesiya ni Kristo na itinatag niya sa Jerusalem sa panahon niya, tumalikod ba yon? Ano ba sinasabi ni Kristo patungkol sa kanyang eklesiya na itinatag? Sa Book of Matthew, makikita natin doon, mga kapatid, chapter 16 yon, di ba? Sa Book of Matthew chapter 16, kung inyo pong titingnan ng inyong Bible,
ay makikita po natin dito yung sabi niya, "Upon this rock, I will build my church." Yun po ang sabi ng ating Panginoon sa wikang Banyaga. Sa Tagalog, ang sabi niya, "At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya." Mga kapatid, dito sa statement na ito ng Panginoon, nang itinatayo niya ang kanyang eklesia, napansin po ninyo na ang sabi niya na "and the gates of hell shall not prevail against it," ay maliwanag po yan. Ultimo yung aral ng demonyo o sino man ay hindi magtatagumpay. Ibig sabihin, mga kapatid, yung eklesia na yan na itinayo ng ating Panginoon, hindi po yan pwedeng tumalikod. Dahil bakit? Yung binasa natin kanina sa ating introduction bago tayo manalangin, papansinin po ninyo na ang eklesia ay meron po siyang eternal security. Ibig sabihin, mananatili po siya na nakatayo. Bakit? Hawak siya ng Ama, hawak siya ng Anak, silyado siya ng Banal na Espiritu. Untouchable po yon. Paano sila tatalikod? Kahit sa panahon ng Dark Ages, hindi tumalikod ang eklesia. Pinapatay sila, pinapakain sila sa mga leon. Ginagawa silang target practice ng mga archer ng Roman Empire. Pinupugutan sila ng ulo, pero nagmumultiply po sila at nagpapatuloy. Kaya sa history, ng church history, meron kayong mababasang mga prominenteng title, Anabaptist, Baptist. Hapansin po ninyo, hindi po sila sumusuko. Hindi sila kailanman tatalikod. Bakit? Alam po ng eklesia, ng totoong eklesia, na yung kanilang kamatayan, yung ating kamatayan ay promotion natin pagharap sa Diyos. Yun po ang inspirasyon na ibinigay sa lahat ng mga ligtas ng mananampalataya ng Panginoon. Paano tatalikod dyan? Hindi po yung tatalikod. Mananatili po yan dahil kasama po si Kristo. Kasama po ang Diyos. So hindi po totoo yung sinasabi. At kahit yung binabasang 2 Peter chapter 2 verse 1, wala pong sinasaysay doon na tumalikod ng eklesia. Wala po. Humarap sila sa persecution. In fact, sa Book of Acts, kung inyo pong titingnan mga kapatid, kung inyo titingnan, sa Book of Acts, chapter 8, tinatin. Chapter 5 muna tayo. Book of Acts chapter 5, verse 29. Mga alagad ang sinusubok dito. Pasinin po ninyo. Ano sabi ng sumulat ng mga gawa? Verse 29. Dito po ang issue dito, sinasaway sa pangangaral ang mga alagad ng mga reliyoso, puno ng relihiyon. Ng mga punong saserdote, Sanhedrin, sinasaway po sila. Alam niyo po kung anong sagot? Para malaman niyo lahat. Ito po ang sagot. Datapat nagsisagot si Pedro at ang mga apostol na nagsasabi, dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Bakit? Anong isyo?
Pinagbabawalan po silang mangaral sa pangalan ni Kristo. Hindi po sila napigilan. Lalo silang naninindigan. Bakit? Alam po nila ang totoo. Mga kapatid, ang sample po dyan, para maunawaan nating lahat, na ang eklesiya ay talagang mananatili. Si John the Baptist, nung pinugutan ba ng ulo si John the Baptist, tumigil ba ang grupo ni John the Baptist? Tumigil ba yung Baptist? Hindi po. Nagpatuloy po sila. Dahil yung Baptist at yung Kristo magkasama po sila eh. Basahin nyo ang Bible. Isang araw tatalakayin ko sa inyo yan. So hindi po tumatalikod ng church. Never in the history sa Biblia na tumalikod ang church. Bigyan ko pa kayo ng sample. Another reference. Book of Acts chapter 8. Tingnan po ninyo. Sa Acts chapter 8 naman tayo. Kung ano nangyari sa kanila. Acts chapter 8 verse 4. Persecuted din po dito ang church. Nagsisimula na po dito yung malawak kanilang pagpatay, pagpigil sa paglago ng church. Dahil lumalago ang church eh. Mga kapatid, ano nakalagay? At ang mga nagsipangalat nga ay nagsipaglakbay at ipinangangaral ang salita. Bakit sila nangangalat? Dahil pinipersecute po sila. At kahit nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, pag nalaman ng Panginoon na siya ay wala pa yung time para siya ay mamatay, umiiwas po siya. Nakabasa na kayo ng takpong ganyan. Umiiwas po ang Panginoon. Bakit? At the right time, gaharap ang Panginoon at the right time. Dito po ang church, inilagay ng Panginoon talaga sila sa matinding pagsubok upang alamin kung gaano sila katindi sa pananampalataya. Actually, yan po ang ginagawa ng Diyos sa panahon nila noon at mangyayari yan sa panahon natin. Tatandaan po natin yan. Susubukin talaga tayo sa ating pananampalataya kung totoo tayo o hindi. Nabasa nyo na ba ang Matthew chapter 24? Napag-aralan nyo na ba ang Matthew chapter 24? Yan po sinasaysay. Hindi pa kailanman tumalikod ang church. At walang plano ang Panginoon para patalikurin niya ang kanyang church. Bakit? Yan ang magsisilbing ilaw sa madilim na sanglibutan. Nakuha niyo mga kapatid. Mali yung teaching ng isang kultong relihiyon na tumalikod ng unang eklesiya ng Panginoon. Ang unang eklesiya daw. Aling unang eklesiya? Ang eklesiya ng Panginoon, yun yung una at huli. Nagpapatuloy yun hanggang ngayon. Kaya nga may mga Baptist eh. Baptist fundamentalist. Hindi yung baptisan lang. Baptist na nanatili sa teaching ni Christ. Hindi, ang dami ngayon, mga Baptist, may Pentecostal lang eh. Parang Pentecostal lang ang presentation nila. May pastora na dyan, may pasayaw-sayaw na, kung ano, indaka na sila riyan. So, tatandaan po natin, hindi kailanman tumalikod ang eklesiya ng Panginoon. Kahit na matindi ang pressure na pinagdadaanan. Nagpapatuloy sila. Another event. Acts chapter 12. Basahin natin yung chapter 12, mga kapatid. Ito pong chapter 12, pinipersecute ni Herodes. Ano po? Ang ilan sa eklesiya. Ano sabi? At pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. Sino pumatay? Basahin natin yung verse 1. Nang panahon ngang yaon, ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ng ilan sa iglesia.
Yun po ang trabaho nitong mga leader ng state. Kakotsaban niya yung mga punong saserdote, yung mga kaparian. Punong saserdote. Mga hunyango, di ba? Na religious leader. Pagan leader. Mga pagano kasi po yung mga yan eh. Now, verse 3. At nang makita niya ito'y ikinatutuwa ng mga Hudyo. Pasinin po ninyo. At sa kanya ay kanya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro. At nooy mga araw na mga tinapay ng walang libadura. So, para makita po ninyo, basahin po ninyo yung buong chapter. Pansin po ninyo, ibinilanggo po dyan si Apostol Pedro. Pero ang ginagawa ng church, ano ginagawa ng church? Tuloy natin ang ating pagbabasa. At nang siya ay mahuli na niya, ay kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya ay ibinigay sa apat na tig-aapat na kawal upang siya ay bantayan na inaakalang siya ay iharap sa bayan pagkatapos ng Paskwa. Talaga naman. Kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapat ang iglesia, yung church, ay maningas na dumalangin sa Diyos tungkol sa Kanya. So, ano ginagawa ng church? Hindi ba sila nagtipon-tipon? Kapag ka ang church under persecution during their time, lalo po silang nagkakapit-kapit, lalo silang nagkakaisa, lalo silang naninindigan. Pag may pressure, may kung ano-anong problemang dumadating, lalo po nilang pinag-iigting ang kanilang fellowship, ang kanilang pagtitipon. Taliwas sa mga so-called Christian ngayon. Pag may problema, hindi mo masumpungan sa church. Kung ano-anong pinagagawa. Pag wala nang magawa, pupunta na sa church. Mga kapatid, huwag mong gawing second anong tawag dito? Palagay butas ang Diyos. Unahin mo ang Panginoon. May problema ka o wala, maganda ang kalagayan mo o mahirap, unahin mo lagi ang Diyos. Huwag mo siyang iniitsapwera sa buhay mo. Tingnan niyo itong church. Kahit pinapatay ang mga leader nila, kahit binibilanggo ang mga leader nila, ang church, yung miyembro, nananalangin. Tuloy ang gawain. Kaya nga ito sinasabi ko, di ba? Tatandaan nyo dyan sa church. Pag ako ay mayroong mission na pupuntahan, hindi ko dala ang Diyos. Kailanman hindi ko dala-dala yan. Pag oras ng prayer meeting, pag oras ng mga gawain, magtrabaho kayo. Bakit? Ang Diyos kasama natin. Yung iba, wala si pastor. Wala. And dito lang si preacher. Wala si pastor eh. Idolatry po yan. Alam niyo ba yan? Idolatry yan. Hindi ganun yung church. Itong church dito, kahit persecuted ang mga leader nila, hindi po sila natigil. Tuloy-tuloy sila, kaya mali yung teaching ng kultong grupo. Tumalikod ang iglesia. Nagpatuloy. Kaya nga mayroong mga Kristiyano ngayon eh. Dahil kung tumigil ang iglesia, wala na Kristiyano ngayon. Na totoong Kristiyano. Ang lalabas lang mga hunyango, nominal Christian. Yung gaya-gaya lang. So tandaan natin mga kapatid, hindi kailanman tumalikod ang eklesiyang itinayo ni Kristo. Dahil sabi ni Kristo, sa foundation pa lang, even the gates of hell shall not prevail against it. Klarado yung statement na yan. Mga kapatid, paano tatalikod? Ang tumatalikod lang ay yung nagpapanggap
na Kristiyano. Pero yung totoo, mamamatayan sa pananampalataya niya. Nagkaintindihan tayo. Kahit saan ka makarating, maninindigan ka kay Kristo. Kaya nga, pagka mayroon ako nakakausap, nagpapakilala, Pastor, Baptist din po ako, pero Pentecostal ako ngayon. Ang sinasabi ko, sinungaling. Hindi ka totoo. Nagkunwari ka lang. Dahil kung totoong pastor ka ng Baptist, Baptist ka talaga. Dahil ikaw ay saved. Pero dahil ikaw ay naging Pentecostal, naging hunyango ka, ikaw ay peke. Hindi ka totoo. Huwag mo akong pinagluloko. Dahil bakit? Maliwanag ang teaching ng banal na kasulatan. Sabi ni Kristo, hawak ka niya. Hawak ka ng Ama. Silyado ka ng banal na Espiritu. Sino pwedeng manluko sa iyo? Sino pwedeng luminlang sa iyo? Sige nga. Kaya kang linlangin? Ay silyado ka ng banal na Espiritu? Hawak ka ng Diyos? You're untouchable. Paano ka malilinlang? Dahil nilinlang mo ang sarili mo. Yun yung totoo. Huwag mo nang dayain ang sarili mo. Kapag ka ikaw ay nadaya ng mga cult religion, hindi ka totoo. Ganun lang kasimple yun. Huwag na tayong magpaikot-ikot pa. Ganun lang kasimple yun. Tandaan natin mga kapatid, yung binabasang teksto ng cult religion na 2 Peter chapter 2 verse 1, basahin natin. Tingnan po natin yung sinabi ni Apostol Pedro. Unawain nga natin yan. Ngunit may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta. Naggaya naman sa inyo'y magkakaroon ng mga bulaang guro na mga papasok na lihim ng mga magpapahamak ng mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga tataglay sa kanilang sarili na madaling pagkapahamak. Wala naman tumalikod dyan eh. Wala naman tumalikod dyan eh. Ano sinasaysay? Ganon din po yung sinabi ni Apostol Pablo sa Book of Galatians. Yung church, pakinggan niyo mga kapatid, yung church, may pumasok na mga espiya. Anong intensyon ng mga espiya pumasok ng palihim? Hikayatin yung mga Kristiyano na magsibalik doon sa kanilang pinanggalingang paniniwala. Ano yun? Pagsamba ng araw ng Sabado, bawal ng pagkain, mga piyesta-piyesta. Sabi ni Apostol Pablo, galing na kayo doon, wala namang kwentang aral yon. Ba't babalik pa kayo doon? Nakilala na ninyo ang Diyos at kilala na kayo ng Diyos. Babalik pa rin kayo sa hindi kayo kilala ng Panginoon? Hindi po tumalikod. Nanatili po sila. Now, pagdating sa Book of John, kay John, sa panahon ni John, 1 John chapter 2, nagsilabas na yan. Bakit? Na-rebuke sila ng na-rebuke eh. Now, ito yung sinasabi ko nung nag-aaral ako sa seminary. Ito yung sinasabi, sinishare ko nun sa mga classmate ko. Ito yung mga taong nagtayo ng kanilang mga sarili at nagpakilala na sila ay Baptist din kami, kamukha din kami ninyo. Bakit? Ito yung mga nagpanggap, nagkunwari, na-duplicate nila yung teaching ng totoong Kristiyano. Kaya pansinin ninyo, napakaliit lang ng pagkakaiba ng mga grupo sa fundamentalist. Napakaliit. Bakit? Napag-aralan po nila yung loob bago sila nagsilabas. Kaya nga, kailangan kayong maging maingat, mga kapatid. Maging maingat. Dahil bakit? Dinuplicate ni Satanas ang gawain ng Panginoon. At kung hindi kayo malalim sa teaching ni Christ, madadaya kayo isang araw.
Bakit? Tuso si Satanas. Ang laging sasabi, parehas lang naman yan eh, sa Panginoon din eh. Parehas lang. Pakinggan mo yung preaching ng pastor mo, parehas din. Pero hindi mo alam. Nalilinlang ka ng mga bagay-bagay. Tandaan po natin, balik tayo sa tanong, tumalikod ba ang unang iglesia? Hindi po. Nanatili pong nakatayo yon. At nagpapatuloy po yun hanggang ngayon. At naghihintay sa second coming of Christ yung mga manggagawa ngayon na nag-aakay ng kaluluwa, nagtuturo ng Ebanghelyo ni Kristo. Sapagkat kailangan pong mangyari na magpatuloy. So ano sabi ni Apostol Pedro? Anong babalay ni Apostol Pedro sa Iglesia? May magsisilitaw ng mga bulaang propeta. Ay, napakarami po niyan. Sa totoo lang. Ang daming bulaang propeta ngayon. Dahil bakit ko sinabi? Ang sabi sa Bible, kung hindi ako nagkakamali, sa Book of Luke chapter 16 ba yun? Ang sabi doon, ang huling propeta si John. Sino yung John? John the Baptist. Siya pa ang last prophet eh. Ibig sabihin, kung sinabi sa Bible na ang last prophet is si John the Baptist, sa New Testament, pag huli, may kasunod pa ba? Naalala ko tuloy yung huling sugo, tapos namatay. Mayroon pa rin kasunod. Abay, akala ko ba huli niya? Ba't lang yung may kasunod? Sa apasin nyo, pinaglulo ko nila yung mga tao. Dito, sa last prophet, sa New Testament, si John, yung susulpot pa dyan na propeta magpapakilala, ang tawag na po dyan, false prophet. Now, kung false prophet yan at magtatayo siya ng eklesia, paniniwalaan mo pa ba yan? False prophet niya eh. So, anong gagawin yan? Ay di magtatahitay yan ng mga teksto na aayon sa gusto niyang mangyari. Yan ang trabaho ng false prophet eh. At marami pong nadideceive yan, mga kapatid. At sapagkat ang false prophet na yan ay maraming madadaya, magtitrain yan ng mga guro. Pattern sa kanyang teaching. So ano makikita mo? Saan ka makakarating? Kung saan pupunta yung false prophet niya, doon sila pupunta. Kung binuo ng false prophet ang kanyang teaching sa hallucination, sa panaginip din kayo makakarating. Bangungot abot ka ninyo. Bakit? Ay nanaginip lang eh. Pasinin yung mga false prophet niyon, nanaginip. Pasinin ninyo foundation nila. Kinausap sila ng Diyos. Nag-reveal ang Panginoon sa kanila. Dahil sa panaginip. Dalaw mo yan. Ipagkakatiwala mo ang iyong kaluluwa sa nanaginip. Samantalang buo ang Bible, ipagkakatiwala mo ang kaluluwa mo sa nanaginip na false prophet. Dalaw mo yun. Ipagkakatiwala mo ang kaluluwa mo sa nagkulong sa kwarto, hindi kumain ng ilang araw, at nagpakilalang sugo. Ipagkakatiwala mo talaga yan dyan. Mga kapatid. Ay isip-isip din pag may time. Bakit? Kung naniniwala ka sa Diyos, at naniniwala kang ang Biblia ay salita ng Diyos, ay paniniwalaan mo yung sinabi dito, ang huling propeta ay si John the Baptist. So kung huli na si John the Baptist, yung magpapakilala na propeta, anong tawag mo dyan? Ay di false prophet. Kahit ang unang-una po, mga kapatid, tuturuan ko kayo, ang unang-unang pag-check
para malaman ninyo kung kulto ang reliyon o hindi, alamin ninyo kung sino ang kanilang propeta. Kilalanin ninyo yung propeta nila. Pag may kinikilalang propeta yung reliyon, kilalanin ninyo yung propeta. Pag ang reliyon may kinikilalang sugo, kilalanin ninyo yung sugo nila. Bakit? Dahil ang sinugo ng Diyos, ang sinugo ng Diyos, nagsasalita ng salita ng Diyos. Hindi kinokontra ang salita ng Diyos. Mga kapatid, umaayon sa sinasabi ng Diyos. Example, mababa nga sa Biblia, si Kristo ay nagkatawang tao, naging tao, para mamagitan sa tao at sa Diyos. Mababasa mo rin sa Biblia, si Kristo ay Diyos, anak ng Diyos. Ang tamang mangangaral, ipapangaral lahat yan. Ang nagsisinungaling na mangangaral, itatago yung ibang bahagi ng katotohanan ni Kristo. Bakit? Kulto nga eh. Cult religion nga eh. Tinan mo mga Pentecostal. Ang sign ng kanilang pagiging puspos ng banal na Espiritu magtralala. Anong kalokohan yan? Yun ba ang sign ng puspos ng banal na Espiritu? Nangingisay. Hindi maintindihan ang pinagsasabi. Yan ba sinasabi ng banal na kasulatan? Hindi. Ang puspos ng banal na Espiritu, bold sa pagsasalita, matapang sa pagsasalita, naninindigan sa pagsasalita, nauunawaan ng mensahe sapagkat siya ay puspos ng kapangyarihan ng Diyos. Yung iba, kinumpasan, natumba lahat sila, nagpaikot-ikot, nagtralala kung ano-anong pinagagawa. Puspos daw ng banal na Espiritu yun. Puspos yun ng demonyo. Ganun lang kasimple yun. So mga kapatid, tatandaan natin, hindi tumalikod ang Eklesiya. Kahit sa panahon ng Dark Ages, kahit sa panahon ng matinding persecution, hindi kailanman tumalikod. Kahit pinapatay, pinapakain sa leon, sinusunog ng buhay, yung nawi-witnessan, nagpapatuloy. Pag pinatay mo yung isa, mas maraming kasunod dahil marami yung na-witnessan. Kaya nga lahat ng naligtas, nagwi-witness yan, nagpapatotoo yan. Naninindigan yan. Hindi mo po pwedeng sarili ng salvation. Na pag tinanggap mo si Kristo, sa'yo na lang yun. Hindi mo pwedeng share. Kailangan mo mag-invite, kailangan mo mag-soul winning, kailangan mo magpatotoo na si Kristo ay nasa sa'yo. Ano sabi ni Apostol Pedro? Lalabas ang bulaang propeta. Lalabasin ang bulaang guro. Ano gagawin? Nagsipasok ng lihim eh. Ano gagawin nila sa loob ng church? Guguloy nila yung church. Maglalagay sila doon ng negative touch. Lilinlangin. Sino yung malilinlang? Yung nagpapanggap. Kaya nga lagi ko sinasabi, sa loob ng church, malaki o maliit, mayroong dalawang klase dyan. Tinatapat ko kayo sapagkat yun ang sinasabi ng Panginoon. Sa mga alagad. Mayroon diyang totoong naligtas, mayroon diyang nagpapanggap. Kaya nga sabi ni Paul, di ba? Gusto niyo mabasa natin yan? Doon sa tinan natin, ha? 2 Corinthians chapter 13 verse 5. Tinan natin to. Ano sabi niya?
siyasatin ninyo ang inyong sarili. Sino kinakausap? Corinthian Church. Ano ang Corinthian Church? Problematic church. Sa madaling salita. Kung kayo na nga sa pananampalataya, siyasatin ninyo kung kayo nasa pananampalataya. Sino sisiyasat? Yung may katawan. Huwag mong pakialaman yung iba, yung sarili mo. Alamin mo kung totoo ka o hindi. Ganun lang kasimple yan. Pangalawa, subukin ninyo ang inyong sarili. Anong ibig sabihin nun? I-expose mo ang sarili mo sa iba't ibang klase ng pressure sa sanglibutan. Kung maninindigan ka o hindi. Nakuha? Kaya sabi ni Paul sa Romans chapter 12, verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng sanglibutang ito. Anong ibig sabihin nun? Humiwalay ka sa lifestyle lang sanglibutan. Dahil bakit? Ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka anak ng demonyo. Naintindihan? Kaya nakasimple yun. Dahil kung hindi po tayo magiging seryoso sa pananampalataya, marami pong nakamasid na taong nakatingin sa atin ng ating pananampalataya. Nakuha nyo, mga kapatid? Ano sabi ni Paul? Bakit pinasisiyasat? Bakit pinasusubok? Hindi ba ganin nyo nalalaman na sa ganang inyong sarili na si Kristo, na si Yesu Kristo ay nasa inyo? Kaya pinapasiyasat. Kung totoo bang ikaw ay na kay Kristo, talaga bang ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, talaga bang naligtas ka? Kumusta ang pagharap mo sa mga pressure? Naninindigan ka pa ba? Nakatayo ka pa rin ba sa panig ng Diyos? Dahil kung hindi, ano sabi? Maliban na nga kung kayo'y itinakwil na. Anong ibig sabihin? Dahil nagkunwari ka, wala ka ng pakiramdam. Hindi na nangungusap sa iyo ang Diyos. Kawawa ka naman. Itinakwil ka na ng Diyos. Masaklap yun, mga kapatid. So tatandaan natin, mga kapatid, pag ang relihiyon na kinaaniban mo, may propetang kinikilala maliban sa propeta na nasa Bible. Kultong relihiyon yan. Ang kikilalanin lang dapat ng Kristiyanong propeta, yun nasa Biblia. Maliban dito, wala nang ibang propetang dapat itaas. Pag ang relihiyon na yan, may kinikilalang propeta, kultong relihiyon yun, mga kapatid, tinatapat ko kayo. Bakit? Anong sabi? Bula ang propeta ang kasunod ni John. Anong salvation ang inaasahan mo riyan? Meron? Na ang teaching ng bulaang propeta ay nanaginip? Yung iba nga, naghukay pa eh. Mahinukay ng mga plato eh. Di ba? Nanaginip, naghukay ng mga plato, may nakuha mga plato, kung ano-ano yun. Katapos-taposan siya daw ang propeta. Iba nga, apostol pa eh. Nakakatuwa, di ba, mga kapatid? Pero, gusto ko lang pong klaruhin sa inyo. Pinasok ng mga spy, ang iglesia para dalahin muli sila, maging legalistic uli sila, maging sunod-sunuran uli sa Sabado, sa bawal na pagkain, sa piyesta-piyesta. Pero inihayag po sila. Sabi ni Paul, babalik kayo doon. Wala namang kwentang teaching yan eh. Ano sabi ni Paul? Yung Sabado, wala namang kwentang teaching yan eh. Sabi ni Paul.
Bawal na pagkain, sabi ni Paul. Babalik kayo dyan. Wala namang kwenta yan eh. Sabi ni Apostol Pablo. What's the point, mga kapatid? Itong mga pumapasok ng lihim sa loob ng eklesiya. Tatandaan niyo mga kapatid. Nanggugulo yan. Kaya tatandaan niyo, sa pananampalataya ninyo, sa pagtanggap niyo kay Kristo, may gagamitin ng kaaway upang bigyan kayo ng negative thoughts. Upang alisin ang inyong focus sa Panginoon. Huwag mong hahayaan yan. Huwag mong papahintulutan yan. Bakit? Sa oras na distract ka, go back to your foundation. Siyasatin mo muli ang sarili mo. Talaga bang nakipag-isa ka o hindi? Talaga bang naligtas ka o hindi? Ang salvation ay dapat mong ma-experience. Dapat mong maranasan dahil ang salvation ay ipinamumuhay. Kaibigan, tandaan mong mabuti. Minsan lang tayong binigyan ng buhay ng Diyos. Binigyan tayo upang ang buhay na ito ay ma-enjoy natin sa langit na bayan. Kapag ka tinanggap mo si Kristo, sinampalatayaran mo ang lahat ng ginawa ni Kristo para sa iyo. Ngayon din, ikaw ay maliligtas. Ba't hindi mo gawin? Para ikaw ay maligtas. Kung tinanggap mo naman si Kristo, tandaan mo mabuti. Kung paano ka isang beses ipinanganak sa laman ng nanay mo, ng magulang mo, ng iyong ina, dapat maunawaan mo, isang beses ka lang dapat ipanganak sa Espiritu. Hindi maraming beses. Kaya dapat unawain, kung tinanggap mo si Kristo, pumasok ba si Kristo? Naghari ba si Kristo? Pinapakinggan mo ba si Kristo? Sapagkat sabi ni Christ, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig. Nakikilala ko sila sapagkat sila ay nagsisunod sa akin. Manalangin tayo. Salamat po, Panginoon, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa iyong pag-ibig at pangunawa. Salamat po sa paalaala. Idinadalangin ko, Panginoon, ikaw ay patuloy na mangusap at magpakayag sa lahat ng manunood pa sa video na ito, sa pag-aaral na ito, pagpalain mo ang bawat isa. Salamat pong muli sa mga kaibigan namin na patuloy na sumusubaybay at nagbibigay po ng opportunity magtanong upang alamin mula po sa banal na kasulatan. Punipuri ka namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Yan po ang aming dalangin sa pangalan ng bugtumanak na si Jesus. Amen at amen. God bless you po. Purihin ang Panginoon.